Okay, once again, may hapon sa Matagusa. Amen, and salamat kay inyong presensya. Although dili kayo maayong panahon ron kay dili kusog ang ulan, karon po nalabian po kainit. Amen. But kuan na lang yun antos-antos na sa gitagamay. Amen. Now, as we start with our Sunday school, ato asang awiton ang ato ang mga books sa Bible. Amen. But then, ato sa basahon kung sinaa diri sa screen. We're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16 as a screen. Itong basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Mao na ang pulong sa Ginoong atong ginabasa. Okay? And very wise preacher once said to obey God and leave all the consequences to Him. And gingnan to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Ang dako kay nga mga panalangin sa kinabuhi, makuha na to na usa ka butang nga prayer, powerful kay nga tool is our prayer. Amen? And don't forget that Jesus saves. Amen? Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude and Revelation. Amen. Okay, at this point of time, ako ngayon na matagusat, please rise. And kindly open your Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 2 up to verse 7. Amen? And we're going to read this responsibly. I read verse 2, kamo sa verse 3. Puli-pulihan na ito basa until we reach the verse 7 at pagadunganan. Okay, say amen, kunana. And kindly share your Bible, amen. 1 Timothy chapter 1, verse 2, I read, And to Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord. Verse 3. Verse 4. Neither give heed to fables, endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. Verse 5. Verse 6, from which some having swerved have turned aside unto vain jangling. Verse 7 altogether, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa paghatag ka na mo higayon nga makasimba kanimo karong kahaponon. Salamat sa matag usamahan, salamat silang presensya. Salamat po kay Amahan, bisan pa sa pribilehiyo, Amahan.
Heavenly Father, may kami kapasayloan sa masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-huna, sa pulong, sa buhat. Pasaylo kami, Lord, kung nasakit man na ang balang espiritu. Mahan, himo kaming takus nga moduol sa mong trono o grasya karong kahaponon. An among ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ikaw magabless ni ini nga panimbahon. Ikaw magabless ni ini nga Sunday school, O God. Among ginapray kanimo, amahan, bisan pas kabatanunan. Mangayo kami og kaalam, Lord, sa among itudlo alang sa mga anak. Among ginapray kanimo, Lord, ng Holy Spirit, magahatag ka na magtalagsaon nga kaalam, o magahatag ka na mga pulong sa mga baba. Amo ginapray kanimo, amahan, ngay mong ngalan mabayaw karong kahaponon, ikaw mag-glorify, and kami pud sa mong kabahin, Lord, motubo pud mi sa mong Kristohanon nga bahin. Amo ginapray kanimo, Lord, i-bless pud usab, Lord, bisan pa ang choir, ang mensahe silang awit. I-bless, Lord, ang tithes and offerings, tagbuha ang needs sa church. We are praying also, Lord, bisan pa sa preaching service nga pagadalon sa mong pastor. We are praying for the Holy Spirit, Lord, nga maghahatag ka ni talagsaon nga kaalam, magagamit ka ni Lord. And we are praying, Lord, kung na may first-time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple plan of salvation. We are praying to Thee, Heavenly Father, bisan pa sa mga kaigsuunan nga nagtinguha nga makasimba karon. Dala sila safely sa church, O God. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa mahan sa mga kauban namo nga naas balatian, hatagi sad sila kahingpit silang panluwas. We are praying, Lord, ng mong blessing, Lord, igahatag ni mo sa matagusa, and ang mong ginapangamuyo, nga ang grasya, o ang imuhang mercy, bisan pa ang imuhang kalinaw, Lord, igahatag ni mo sa matagusa. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan. Sa pililhon ng ngalan ng Ginoong Sus, Diyos, sa walay kang turan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa matagusa. Amen. Karong si Manaha, medyo gubot ang atong nasod. Amen. Daghan kay mga nahitabo. But aside baliko na to ang tanan ni ini, kabubuton ni sa Ginoo. Na katuyuan ang Ginoo. Amen. Kita nga mga Kristohanon, kita magampo lang yun tayo. Amen. Siguro ang kainit na to karon, resulta na ni kay gitawag tag sub-Saharan African level. Mo na nga hinita. No? By the way, but then, baliko na to, kinitanan, inaani sa mga kamot sa Ginoo, amen? All we have to do is to pray to God. Pray for our government. Pray for our leaders, amen? Mo na itong gikinahanglan. Now, going back to our lesson, baliko na to, it is a lesson nga nagsulat si Paul nga to kang Timothy. Amen? Daghag mga butang nga gipangayo si Paul, gipangayo si Paul sa Ginoo alang kay Timothy. Numero 1 ngayong panggipangayo is ang grasya, of which ang ato ang lesson ato anang natapos. Amen? And karon ang ikaduha ng gipangayo, it is mercy. Amen? Mercy nga naman. Kay ang ministry ni Timothy, nasayod ta nga daghan ang nangdaot sa iyahang buluhaton. Amen? Sa buluhaton sa Ginoo. And nasayod ta, ng panalitan, dauton gani atong pangalan, na usahay nga moribinta yun ang tao. Amen? Sakto ba? No? Gignan gani si Pedro nga gisulong niya si Juan. Gignan niya Juan. Nganong gipanabi manimo nga burakog kabayo. Naingon dayon si Juan siya, dili man Pedro. Ang ako ara man giingon nga amo ang kabayo pareha ni mong nawong. No? Anytime nga dauton ang imuhang pangalan or dauton ang imong pagkatao, naa kay posibilidad nga moribinta. Mao na nga times we really need mercy. Amen? Now, sa ato ang lesson, giawhag ang matag-usa nato not only to pray for grace, baliko nato ang matag-usa nato nagkinahanglan ta grasya, but then secondly, ang matag-usa nato mangayo pud ta og kaluoy sa Ginoo. Amen? Now, kung gikaluy-an ka sa Ginoo, angay lang pud nga ikaw pud sa imong kabahin magbaton kag kaluoy. Amen? Now, baliko na to no, kani nga lesson. Usa kini ka anindot nga lesson
usa ka ni siya kasayon nga itudlo, but then lisod ni buhaton. Amen? Mao na nga baliko na to, kinahanglan ta og grasya niini, and gikinahanglan sabta nga ang matag usa ka nato kung mutuman ka niini imuha ra gihapon ang panalangin. Amen. Now last two Sundays ago, we started with the Bible principles about mercifulness. Amen. Now nasabta nato nga usa ka principle nato sa pagka maluluyon, gikinahanglan ha ati aning piti. Baliko na to, this is the first step. Amen. Now nasayod ang matagusa na experience na siguro nato ni kaning maluoy ta. Amen? Na-experience na ba na ninyo? Amen? I hope and pray na-experience na ninyo or naakaani nga pagbati nga maluoy ka. Amen? Bisan pa sa salida nga atong makita sa news, maluoy biagid pud ta sa atong karaan nga presidente nga tiguwang na nga prisuhon pa gyud. Amen? Ingon na bation ta og kaluoy. Dili na malikayan sa usa ka tawo, but then ang importante gyud nga makabaton ka og kaluoy. Amen? Ma-feel ni mo ba? Don't you know that there are people nga dili na bation og kaluoy? Amen? Naanay mga tawo nga dili na bation og kaluoy. Amen? It might be nga ang ilang kasing-kasing is puno nag-hatred. Or it might be dili pa panahon para sa ilahang nga mo pasaylo. Amen? Or it might be, they are still in the healing process. Amen? Labi na og nag-undergo ka og dako kayo nga problema. Amen? Now, balik ko na to, dili na nato madali. Amen? Dili na nato madali. It takes time. Amen? But then, ang importante kayo, balik ko na to, ang matag-usa ka nato nga bubati ta og kaluoy. Amen? Now, next, one of the principle is mercifulness involves action, association, production, and personal involvement. Amen? But pasabot nini kung ang first step nato is naa kay bation nga kaluoy, ang ikaduha ni ana is that naa kay buhaton alang anang tawhana. Amen? Nga imuhang gikaluyan. Mao na siya'y pinaka-importante. Nga dili lang ta muundang nga igo ta na luoy, nga igo rata naglantaw sa iyahang problema, kung dili kitapod kabahin sa atong kagalingon, naapod tay gihimo para masolusyonan. Amen? Maunay usa ka butang nga importante kayo sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon. Ang atuang Ginoo sa diha nga naa sa siyang trono sa langit, abi ninyo, naluoy siya sa kahimtang sa tawo. Nga ang tawo is really destined for hell. Amen? Mauna sa diha nga nakit-an kaniya, gibati niya ang kaluoy, and then naa siya gibuhat nga aksyon. Gipadala niya iyang kaugalingon nga anak diri sa kalibutan. Nagpakamatay sa cross alang sa bayad sa itong mga sala. Amen? Buot pasubot ang Ginoo na ay gihimo sa atuang kahimtang. Amen? Ingon ana pud pag-usab ang atuang unta nga action as a Christian. Amen? Now, it involves action. Number 3, and last Sunday mo na itong gidiscuss. Now, mercifulness involves astuteness, perceptiveness, and patience. Amen? Now, this word astuteness and perceptiveness, almost the same running nga mga word. Amen? But then, gisgutan ta, last Sunday, dirita ning hunong ani nga principle number 3. Now, as a Christian, kinahanglan sutao nato kung unsay nahitabo dayan ang tawhana. Amen? Ato ang angay natong mahibaw-an what is the background. Amen? Naamoy tendency, tungod kay Kristohanon ka, abusaran sad ka. Amen? Na tendensiya na, abi kay maluluyon ka, abi kay matinabangon ka, abusaran ang imuhang pagka-maayo. Amen? Mao na nga sa tanang butang,
kinahanglan i-examine sa jud nimo, be perceptive sa tanan tawo nga moduol sa imuha. But pasabot ani gitudluan ta nga kumutabang mangganita, mutabang ta alang sa kaayuhan anang tawhana. Dili nga ning tabang ka nga mutudlo ka something sa iya sa pagkadautan. Amen? Like for example ba, kana bitawng mangayo diha ng dalan, ang pinaka the best gid diha is that ofera nimo siya nga something nga mo-gain siya og income. Kay ug muhatag manggug ka sa iya kabalo ka ang imong gitudlo ana siya is ang pagkatapulan. Amen? Ginatudluan nato sila kung unsaon nga mas mahimong tapulan. Ang baliko nato, the nature of God doesn't allow nga ang tao ingon ana iyang kahimtang. Amen? Mauna nga kita sa tong gabahin, ang atuang gobyerno nagatabang yun sa ilaha. Amen? Abi ninyo no? Kung nasayod lang mo sa gitabang sa gobyerno, grabe biya yun. Amen? Gani, bisan ka ng mga makita na to diha nga mangayo diha sa dalan, ang ilahang mga ginikanan ana, ginaprovide nag mga bangka sa gobyerno para manginabuhi yun. Amen? Anabi ninyo no, that is the best part of ayuda. Amen? Nga kana bang makat-on ang tao nga magtrabaho. No? Providean sila balay, giprovidean sila og panginabuhi para dili na sila magsige pangayo diha sa dalan. Now, ang atuang gobyerno but pasabot ana, ang iyahang intent ana is para ang tao dili mahimong tapulan. Amen? Now, ingon pa nila gani, na ako'y nabasahan ba sa Facebook. Naay times no nga ug mag-atiman di kag bata, dili day tanan imuhang angay ihatag. Amen? Dili mo na nga kami nakahuna-huna mi ba, hinoon pud sakto biya no kay kami pud sa una nagdako mi. Dili man pud tanan namong gipangayo gihatag yun. Amen? But pasabot ana, dili daw tanan nimo buhaton para sa bata. Kundili i-guide lang nimo ang bata nga makat-on siya kung unsay angay niyang buhaton. Amen? Kay para daw inigdakoan ng bata mahimong self-reliant po na nga pag adto na mo kay gipasugod na naman og eskwela si Mira. Unya kay dili magid mo walk. Di gid mo lakaw kay kugos ra gid permi. So mao to nga gisugdan na gid intawon nga palakaw. Dili walk lang ka. Abi ninyo no? Tinuod gyud ilang giingon. Nga naman first day sa iyang klase, dili siya ganahan mulakaw. Pero sa dihang gipalakaw na, abi niyo no, the second day, makatultul na siya padulong sa iyang eskwelahan. Amen? Nakaingon ka nga, kinahanglan lang giday ang bata, nga i-guide ra giday siya. Amen? Importante ra giday kayo. Now, let us be perceptive, no? Tan-awo na to, kay in every action sa usa ka katawo, naagyunay corresponding reason. Amen? Importante kayo that we go deeper kung unsa gyud ang root cause sa iyang problema kay diadto taangay mutabang. Amen? Mao na no nga importante kayo, let us be perceptive. Abi ninyo no, si Jesus Christ sa iyang pagminister diri sa kalibutan, although nasayod ta that God is all-knowing, and God, makabasa siya sa imong thoughts. But abi ninyo, kinabasa gid niya kung unsay naa sa kasing-kasing sa tawo. Daghan sa mga tawo muduol og tabang, but sayop ang naa sa ilahang kasing-kasing. Amen? Baliko na to. Let us be perceptive. Kristohanon ka, dili ka angay ilad-ilaron. Amen? Let us be perceptive. Amen? And number 4, mercifulness involves animation and pleasure. Amen? Naiusa ka story diri kabahin sa ni Corrie ten Boom. Kani si Corrie ten Boom, abi ninyo, sa iyang libro nga The Hiding Place,
iyahang gisulat dito ang iyang account sa iyahang kaagi sa gyera. Abi ninyo no? Gidagop siya og ang iyang isuon nga babayi. Gibutang sila sa usa ka concentration camp. Lisod kayo ang ilang kahimtang. Ma-imagine niya daw ang mga piles sa mga sanina sa mga German. Ma-recall niya kung unsa ang iyahang experience nga kalisod diadto sa makamot sa mga German. Grabe kalisod ani iyang libro nga The Hiding Place. But abi ninyo, naay usa ka higayon nga sa diha nga nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo og nahimo siyang speaker to speak about the Word of God. No? The meeting with abi ninyo naa siya meeting didto sa Ravensbrück kabahin sa usa ka guard. And abi ninyo at the end sa iyang meeting didto sa Munich, nakita niya ang usa ka guard nga mao'y usa sa mga nagbantay diadto sa concentration camp. Usa ka guard nga usahay diadto magbantay sa ilahang kaliguanan. Inguna na ang ilang kahimtang, no? Abi ninyo, and ning abot ang time nga sa diha nga nagsangyaw siya or nag-share siya niini, ning duol na sa iyaha ang usa ka guard nga maopoy nakahimog rason sa iyang kasakit, no? The meeting with the guard was at a church service in Munich, where she saw the former SS man who had stood guard at the shower room door in the processing center at Ravensbrück. He was the first of the actual jailers that she had seen since that time. So, kamo daw sa inyong kabahin, let's try to put ourselves in her shoes. Kaning tawhana, maoni, grabe kay nagdaog-daog sa kuha. Maupay hinungdan, usa sa mga hinungdan, or it might be, sa kamatayon sa iyahang igsuon nga babayi. But then, no, ngunahan niyang nahitabo niya. She said, and suddenly it was all there in my mind, the room full of mocking soldiers, the heaps of clothing, Betsy's blanched face. He came up to me as the church was emptying, beaming and bowing, and said to me, "How grateful I am for your message, Fräulein." No, kay murag Fräulein Maria man ni. No. Giduol daw siya ani yung guard. And giingnan siya, "How grateful I am for your message, Fräulein. To think that, as you say, He has washed my sins away." So giduol siya aning usa ka guard. And abi ninyo no, sa diha nga ning storya ni ang gwardya sa iyaha, ning kuha ang gwardya sa iyang kamot og ning attempt og lamano sa iyaha. Kay balik ko na to, nagpasalamat siya sa message about forgiveness. Nagpasalamat siya sa message kung giunsa pagkuha sa Ginoo ang sala sa tawo. Abi ninyo no, niingon siya, I who had preached so often to the people in Blumenthal the need to forgive, kept my hand at my side. Sa diha nga gitunulan na siya sa kamot, abi ninyo kay para mulamano, siya murag halos dili gyud niya ihatag ang iyang kamot. Kaya nga naman, mahuna-hunaan niya ang iyang kasakit nga naagian gikan sa mga kamot aning mga tawhana. Amen? Even as the angry, vengeful thoughts boiled through me, I saw the scene of those thoughts. Jesus Christ had died for this man. Was I going to ask for more? Gingon niyo diri no? Lord Jesus, I prayed, forgive me and help me to forgive him. No? Forgive me and help me to forgive him.
Abi ninyo niingon siya, I tried to smile, but I struggled to raise my hand. I could not. I felt nothing. Not the slightest spark of warmth or charity. And so again, I breathed a silent prayer. Jesus, I cannot forgive him. Give me your forgiveness. Naay times no nga kanang nakaagi ka og dako kayong kasakit nga usahay dili pa gyud ingon ana kadali ang pagpasaylo. Amen. But susama sa gihimo ni Corrie ten Boom, nangayo nagampo siya sa Ginoo. Nangayo siya pasaylo and nangayo pud siya aning kasing-kasing to forgive. Amen. Now gingon diri, as I took his hand, the most incredible thing happened. From my shoulder along my arm and through my hand, a current seemed to pass from me to him. While unto my heart sprang a love for the stranger that almost overwhelmed me. Amen? Sa diha nga naghatag na siyang gamot, naglisod gyud siya hatag, pero sa diha nga gilamano niya ang tao, abi ninyo, nakabati siya og something sa iyang kasing-kasing. Amen? At times, healing starts with forgiveness. Amen? Now, Corey was continuing to learn what it was to be merciful towards other. Amen? Now, beloved, mercy is not to be dreaded or to be drudgery. It is not to be drab, but pasabot aning drab ka na bang grabe kang ngit-ngit. Or dreary, or down nga imbis nga mo pasaylo ka na ubos na inon imong pagkatao. Or it doesn't mean to be depressing. Amen? We are not to show mercy begrudgingly or with a resentful heart, sour spirit. That kind of attitude is not going to be encouraging or be a blessing to anyone. Amen? Remember this, nga ang atong after diri is the blessing of the Lord. Lisod ni siya, but baliko na to, it is a challenge for everyone. Ikaw ra gyud gihapon mo'y makakuha sa panalangin ini. Amen? Now, naay times no nga mupasaylo ta, pero usahay, ma-depress pud ta. Makahuna-huna siguro ka ba nga, may paywa na ko to pasaylo ada? May paywa na ko to dawata? No? At times, ingon na depressing. But it should not be. Amen? Or else, dili maadto sa imuha ang panalangin. Amen? It will create resentment from the recipient. Instead, mercy is to be shown with joy and cheerfulness. Amen? Mao ni gi-address ni Paul no sa Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 8 na sa screen na to daw basahon. Ready, read. Or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Amen? Nindot kayo ni nga passage. He that ruleth, dapat with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Amen? Now, we are to show mercy with a cheerful countenance, which in itself will add to the mercy shown to the needy. Our sacrifice and giving to meet the needs of others is to be done with joy. The Lord loves this kind of attitude in us. Amen? Kung mutabang ta, dapat kinasing-kasing, dapat malipayon ta. Amen? Nga nagtabang. Usahay, labi example ni Nino, sa diha nga nagipadala ang Ginoo sa Nineveh. Abi ninyo, ang iyang gipadala dadto, instead nga mutabang, nag-aligot-got, naikasuko. Amen? Wala na adto sa iyang panalangin.
Instead, he was thrown out in the boat. Amen? Diadto na gikaon sa dako kaayo nga isda. Amen? Baliko na to, this is a task given by God and it should be done with cheerfulness. Amen? Now, we are to show mercy with a cheerful countenance, which in itself will add to the mercy shown to the needy. Our sacrifice and giving to meet the needs of others is to be done with joy. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, nasa screen na ito daw basahon. Ready? Read. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Now, ganina nag-isgot ta kabahin ni Jonah nga unta magbaton siya o kaluoy sa mga tao sa Nineveh. Kita po on the other hand, maka-experience at nga abi ninyo ang kaning paghatag na tong tithes and offerings, daghan biya kay nig matabangan. Amen? Not only sa ministry sa Ginoo, but then alang ni sa pagpalapad sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Alang ni sa pagpalapad sa buluhaton sa Ginoo. Oftentimes, ang tao makayaw-yaw nga Lord, kulang pa gani ni sa kuha. Nganong pahatagon pamangyud ko. Ang tao sad musturya nga Lord, dato man ka. Nganong pobre man miron. Nganong kinahanglan pa man mi mohatag. Amen. Usahay daghan tagpangutana. But abi ninyo diha simong kasing-kasing makita that you are not a cheerful giver. Kung mabagah ni sa kasing-kasing sa usa ka tawo o sa usa ka Kristohanon, ayaw na lang na ihatag kay dili ka mapanalanginan anang mga butanga. Amen? Balik ko na to. Ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing sa tawo, not on the amount. Amen? Nakita gani sa Ginoo ang kasing-kasing atong tawo nga ning hatag nga di pagani makahangad sa langit kay maulaw siya sa Ginoo. Abi mo no ni ingon ang Ginoo, this man uli sa iyang balay justified. Amen? Balik ko na to ingon ana nagtan-aw ang Ginoo sa kasing-kasing sa tao. Therefore, if you give, dapat malipayon ka. Amen? Maogi na ang tanan butang nga ginapangita sa Ginoo sa matag usa. Now, number 5, mercifulness involves aggressiveness, alertness, and probing. Ephesians chapter 2 verse 4, ato adang basahon nasa screen. Ready, read. Look not every man on his things of others. Now, the merciful person is alert and aggressive in trying to meet the needs of people. Amen? Kanibang naakay pagpakabana sa mga problema sa tao. Baliko na to, no? It doesn't need nga kinahanglan kag posisyon ni ini, political bakaron, para mutabang kag tao. Amen? Baliko na to, gikinahanglan for us to be alert and for us to be aggressive. Aggressive but pasabot ana naakay enthusiasm gyud nga mutabang. Amen? Naagi dayon ka diha, no? I'm just one call away. So ingon ana ba nga kasing-kasing sa tawo. Amen? Now, he looks for opportunities to assist those in need. The merciful person makes inquiries about the welfare of others. Amen? Susama sa Good Samaritan. Ang Good Samaritan sa diha, no, last Sunday ato ning na-mention. Sa diha nga iya ning gidala sa iyang gitambalan. Abi ninyo, paglakaw niya, iya hapang gibilin sa tag-iya sa nga kung unsay panginahanglanon aning tawhana,
ihatag lang, kay sunod balik nako, bayaran ratika. Amen? He was alerted the condition of the man that was beaten and robbed. Mao ni ang gibuhat sa usa ka Good Samaritan. He went out of his way to assist him. The merciful person has the attitude of Christ and wants to be used by God to be a blessing to other people. Amen? Mao na nga kita bitaw diri sa church when we pray to God sa Sunday school. Lord, use me as a channel of blessing alang sa matag usa, no? Nga magamit ta. Now, here is a very interesting thought nganong gitudlo gining mercy ni Paul ngadto kang Timothy. Abi ninyo ang Roman Empire di ay did not know the meaning of mercy. Ang Roman Empire para sa ilaha wala sila kailaaning pulong nga kaluoy. Amen? Gani ug makit-an ninyo anang dula nga gladiator or kanang salida nga gladiator, diha nimo makit-an ang usa ka dula sa mga Romans nga magpatay ng mga tao. Ug sa diha nga ang tao kamatyuno na, abi ninyo, it's either ang emperor mo ingon og live or ana patay. No? So ingon ana ni ang ilang experience. The mercy of Jesus motivated him to reach out and help those who were sick, sightless, speechless, soundless, sorrowful, sad, sensual, and stiff from death. Now the attitude of Rome from the Jews, however, was not one of mercy. Parihara gyud silang duha, no? For the most part, the days in which Jesus lived and thought were not characterized by mercy. The Jewish religionists themselves were not inclined to show mercy because mercy is not characteristics of those who are proud, self-righteous, and judgmental. Susama ni Jesus Christ, wa gid sila'y kaluoy sa tuang Ginoo. Amen? Gipalansang nila sa cross. Abi ninyo, wala kay sila mabati o kaluoy. To many Jews, to many of Jesus' listeners, showing mercy was considered one of the least virtues if it was thought to be a virtue at all. No? Grabe. Nasayod ta aning mga race sa klase tao, they are really proud. Abi ninyo, no? And mercy is not one of those virtues. A popular Roman philosopher called mercy the disease of the soul. Kaya nga naman, kanimang goday ang mercy para sa ilaha, it is a sign of weakness. No, kanang maluoy ka ba? It is a sign of weakness. Now, mercy was a sign that you did not have what it takes to be a real man, and especially a real Roman. Ang gusto day nila nga sa mga Romans, they glorified masculine courage. O kanang pinatyanay gud ba kanang isog sa isog gyud. Para sa ilaha mao gyud nay pinaka-anindot para sa ilaha. Strict justice. Kung panalitan patay gyud. No? Naglibog bitaw ko sa diha nga nagtuon ko ani. Ngano ka nga gitawag ni Rome Statute ning ICC, no? Nga kung imuha dayong tun-an ang ilang history, wala man din sila yung mga kaluoy. Amen? Now, ang gusto nila, firm discipline, and above all, absolute power. Amen? They looked down on mercy because mercy to them was weakness, and weakness was despised above all other human limitations. Now, take note of this. During much of ruthless Roman history, ang usa daw ka papa, no, kanang ginatawag niya og patria potestas,
power or the power of the Father, pwede day siyang nga makadecide kung patyon ang bata or buhion. No? Or deciding whether or not his newborn baby would live or die. Siguro makita niya nga murag depekto maning bata patay. No? Or kung dili good kaayo siya ganahan, like for example, namagay mga preference good ang mga parents. No? Na preference nga kung pwede, na lalaki lang, ayaw sa ng babae. Labi na sa una, nagkinahanglan sila mga lalaki. No? Wala kayo sila'y pakialam sa mga anak nilang babae. Now, balik ko na to, naa sila niining nga doctrine, power of the Father. Now, as the infant was held up for him to see, the Father would turn his thumb up if he wanted the child to live, or down if he wanted to die. Paita, no? Siguro, og dalon kas mananabang dadto, ipakita na imong anak, inig-ana as papa, patay. Inig-ana, buhi. No? If his thumb turned down, the child was immediately drowned without mercy. No? Killed by drowning. If you think that that is barbaric, realize abortionists don't if the baby has a chance to be born. Amen? Karon sa tong panahon, daghan sa mga nasod, subo palandungon, gilegalize nila ang abortion. No? US man siguro, naa naman siguro nga illegalize nila ang abortion. Kung pananglitan ang kuan dili nila ganahan mabuhi ang bata, they just go to an abortionist, kwaon ang pakuha ang bata. No? Balik ko na to. That is very, very barbaric. Amen? Now, citizens had the same life or death power over their slaves. At any time and for any reason, they could kill and bury a slave. Mauni ang mga Roman nga mga action kaniadto. But nasayod ta, dili lang ni diadto sa Roman, kung dili kaniadto pa ni sa mga world power. Mao bitaw na no nga, like for example, sa kinabuhi ni Joseph while naa siya sa Egypt. Kato si Potiphar, pwede man gito niya ipapatay si Joseph. Kay usa lamang to ka slave sa ilang panimalay. But nasayod siya, ang integrity ni Joseph dili ingon ana nga klase sa tawo sa giklaim sa iyang asawa, no? Nasayod ta dili ingon ana si Joseph. But then, balik ko na to, they have the power to kill their slaves. Even ang mga Romans kaniadto, they have the right to kill their slaves. Amen? Ingon ana ni ang ilang pamatasan. With no fear of arrest or reprisal. Husband could even have their wives put to death on the least provocation. Women were treated like disposal diapers, no? Nga ug kana marang diaper ba nga og mapuno ng ihi or nalibangan na nga pwede ra dayon ilabay. No, ingon na disposable. Women were treated like disposable diapers. Rome was a cruel government upon people, especially women. It was Christianity that elevated the importance of woman in the family. Amen? Tinuod biya nga imuhaning mabantayan kaniadto pa. Ang babayi wala ni lugar sa society. Amen? Kasagaran man gani, bisan sa amo ang tribo nga Subano, kasagaran nga mga lalaki, maglingkod ra gyud na sa balay, ang mga babayi tuwa sa umahan. No? Mao nay practice kaniadto sa amo ang pamilya. But then, ma-observe nimo nga dili kay nila hatagan og dako nga importansya ang kababahian. Pero karon tan-awa ninyo,
It is only the Word of God, pinaagi sa pulong sa Ginoo, nga masabtan nimo, nga gihatagan yung importansya sa Ginoo ang kinabuhi, gihatagag importansya sa Ginoo ang kabatanunan, gihatagan og importansya sa Ginoo ang mga kakababainan. Amen? Actually, ang Ginoo may una nagtudlo og Women's Month. Amen? Wala pa man ang Women's Month kaniadto. But then, dadto sa simbahan sa Kapitolyo, naagid may Mother's Day special. Amen? Tungod kay ang Bible, naghatag yun na siya o pasidungog sa kababainhan. Amen? Now, inguna na, no? Now, even today, the pagan governments of communism, Islamic nations, and dictators are characterized by cruelty. Like for example, no, nga, kaning dictator, ato man na lang ning malakbitan. Kay, diri sa tong nasod, naanatay ginganlan og dictator, si Marcos Sr. And naanatay ginganlan pud karon si former President Rodrigo Roa Duterte, nga gi-allege nila as dictator. But pasabot ba kana bang type sa tawo nga wala gyud pakialam sa kinabuhi sa tawo? Amen? Kanang it's either patay siya may magbuot og patay ba na or buhi. But naatay mga reason, no? Dili na lang nato awayo ni. Kay kita lain-lain tag views sa ato ang nakita. Amen? Natagyoy nakita ang kadaghanan sa tuwa, bisag ako, na ako'y nakita nga kaayuhan si ang gihimo. Amen? Natay nakita nga, kawan kay kung pananglitan, if wala po'y war on drugs, kita siguro karon basig narco country na ta. Amen? At least man lang na takwaan gamay ang sungay. Amen? Now, nasayod ta, it is characterized by cruelty. Cruel rulers disdain mercy. Our own government is also filled with disdain for mercy. That explains the laws for abortion and other evil. Amen? A society that despises mercy is a society that glorifies brutality and has a cheap view of life. There is a lack of love and respect for other people. Amen? Mauna nga, our government should be characterized by these things. Amen? Kinahanglan na agitay kaluoy. In all other aspect, kinahanglan kita nga naay kaluoy. Amen? Now, despite the attitude of this world about mercy, we are still to be merciful. We are to obey God no matter what everybody else is doing, and in so doing, we shall reap His reward. Amen? Balik ko na to, importante kayo nga makabaton ta og kaluoy. Amen? Even our government needs to have mercy. Amen? Balik ko na to, sa nahitabo karon sa tong nasod, matag usa ka nato, we have different views and we have different opinion. Amen? But then, kung ikaw mahatagan kag kahigayunan to govern, mahatagan kag kahigayunan to lead, mahatagan kag higayon to become a leader, be it dapat naa kay principle about mercy. Amen? I hope and pray ma-instill ni sa ato ang kasing-kasing. Amen? Let us all rise and let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this lesson. Decide me, Lord, at times, lisod ang pagpasaylo, O God, labi na sa mga binuhatan sa mga tao against us.
But nasayod pud mi amahan, pinaagi sa imuhang pagtulunan, pinaagi sa imong pulong, nga ang pasaylo, imuha kaning ginasugo amahan. And nasayod mi alamahan, nga kung kami makabaton mig mapasayloon nga kasing-kasing, ang panalangin rapod na arapod sa amua. We are praying, Heavenly Father, that His word mercy, although wala ni hatagi kabugaton sa uban, but among ginapangamuyo, nga kami unta, makabaton unta mi ani nga kasing-kasing, O God, makabaton mi ani nga virtue. We are praying, Lord, help us, Lord, to be merciful, tungod, Lord, kay Ikaw, gipasaylo minimo. We are praying, Lord, for everyone, nga Ikaw magapanalangin as we end this service. And we are praying, Lord, to bless also our fellowship. I-bless ang food nga mong pagkasaluhan. And we are praying, Lord, to bless the remaining of the church up of the parts sa service, O God. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen. Okay?